Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 29 ng Agosto 2025 anyo. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:18 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa ginagawa ni Kaufman, yung attorney ni Duterte. Opo, magkukomento lang ako kasi nga nung nakaraang araw ay kahapon, ang daming nagbablog din na ito si Kaufman, yung attorney ni Duterte, ay gusto raw makipag-usap sa gobyerno ni Marcos o kay Marcos. Ay ay kwan po ang masasabi ko lang po dyan ay napakalaki ng bayad sa kanya Opo, napakamahal ng bayad o ng binabayad sa kanya ng mga Duterte. Ngayon ay kailangan ipakita may trabaho siya o may ginagawa siya o mayroon siyang mga accomplishment. At yan na nga siguro. Kasi nga ang napansin ko ay atras abante ang ginagawa niya Nung una, pinipintasan niya yung gobyerno o yung pagkahuli o pagdala kay Duterte doon sa dahig. Ay ngayon ay gusto niyang makipag-usap. Bakit ganun? Dapat ang ihanda niya kung talagang mayroon silang depensa, pero nakikita ko wala Kung talagang mayroon silang depensa o may mga witness sila na kukontrahin yung mga witness ng nag-aakusa, ay dapat yun ang asikasuhin niya o yun ang ipalad niya. Ay wala ako nakikita Opo. Ang tawag ko nga dyan ay there is no defense. Wala silang depensa. Kung tatanungin sila ng judges yan, kung tatanungin, Kaufman, what is your defense? O tatanungin si Duterte, diritsahan, Duterte, what is your defense? Walang masasabi yan Opo, wala At nakikita ko ang depensa nila, kasasabi lang nung anak niya na isa, yung mayor dyan sa Davao City ata. Sabi niya, ano daw ang mali doon sa ginawa ng tatay niya? Yun ang depensa nila. Opo. Ang ibig sabihin niyan, pag-amin yan na okay naman. Kasi bababa yung sentensya Bababa ata ng isang bahagdan. Hindi ba? His only defense is to admit. Yan lang po. Wala akong nakikita na depensa Ginawa nila yan o ginawa ng tatay niya dahil sa ikabubuti ng bansa. Pero mahirap patunayan yan. Mahirap. Lalo na ngayon na yung mga flood control project ay naganap o doon nagsimula noong panunungkulan niya. Hindi ba? Noong panunungkulan niya. Doon na lumala yung korupsyon. Paanong sasabihin nung mga anak niya ngayon, anak ni Duterte, paanong sasabihin para gumanda ang Pilipinas? Ay hindi po Lahat ng tao sa Pilipinas alam
Kaya mahirap ang mga tao o naghihirap ang mga tao o ang kalagayan ng tao ay pahirap ng pahirap dahil po sa korupsyon. Yan po. Dahil po sa korupsyon. Yan po ang alam ng tao. Kaya ang mga tao ay ako nga yung iba dyan, 2 bisis na lang kumakain po eh. Opo. Oh, 2 bisis na lang. Ay, mahilig po ako makipagkwentuhan dyan sa ganyan eh. Dati, nung naandyan po ako sa Pilipinas, kinakausap ko yung, yung alam ko na 2 bisis na lang kumakain eh. Oh, kinakausap ko sila eh. Ay, ang sabi ko sa kanila bakit hindi kayo kako umutang? Kasi alam ko, pinsan nila si Mayor eh. Oh, bakit hindi kayo kako pumunta doon kay Mayor? Sabi ko, mayaman yan o pinsan nyo naman yan. Ay hindi na, kanya nahihiya na kami eh. Ang dami na naming utang dyan eh, sabi ko eh. Oh, kaya tinitiis na lang daw nila. Nahihiya na sila na umutang. Oh, kasi sabi ko, ay bakit hindi kayo humingi ng tulong kay Mayor? Oh, pinsan nyo naman kako yan. Ay hindi, nahihiya na kami, sabi niya. Nakakahiya na, sabi niya. Oh, ganun po. Tinitiis na lang po ng mga tao. Kaya naghihirap po ang mga tao ay dahil sa korupsyon. Hindi po dyan sa pagagandahin ang Pilipinas, papatayin yung mga adik, ay hindi po solusyon yan. Hindi. Ngayon, ay ito nga noong una, hindi, ang sinasabi niya ngayon, ready siya makipag-usap sa gobyernong Marcos, samantalang noong una ay pinipintasan niya. Noong nakaraang buwan naman, yung mga, ay kasi ilang buwan lang naman nakakulong yan eh, ay nag-request siya na yung interim release, hindi ba? O tapos nung isang araw, binawi niya, hindi na raw muna. Ngayon ata, nire-request na naman niya eh, yung interim release eh. Parang nanluluko, hindi ba? Pero ang nakikita ko dyan, para lang ipakita na mayroon siyang ginagawa. Kasi nga mahal ang bayad eh. Oh, para ipakita kay Sara Duterte siguro na mayroon siyang trabaho. Ganon yan. Yan ang nakikita ko po dyan. Ngayon ay wala pong mangyayari dyan. Yang ganyan, yung atras abante. Ang title ko po pala ngayon ay Attorney Kaupman ng mga Duterte atras abante. Ngayon, ang nilalakad ko po dito ay wala pong maganda o mabuti na maidudulot yan o wala siyang matatanggap na anything good from the Lord. Yang ganyan. Yung parang doubtful siya eh. O parang nanluluko. O parang double-minded man. Ayan po At biblical po ito. James 1 verse 7 hanggang 8. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Yan po nakasulat hindi ba? Ay binasa ko lang po hindi ba? Dahil nga atras abante. Basahin po natin ulit. James 1 verse 7 hanggang 8. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Sa iba, in all his ways. Ganun po Do not expect anything good from the Lord.
yang mga ganyang tao. Kasi nga, ang Diyos po ay kailangan mayroon ka talagang pananampalataya o yung paniniwala mo siguradong sigurado. Opo, ay ito kasi unstable na yan eh. Kasi atras abante po eh, hindi ba? O, ang nakikiusap po sa Panginoon at yung dinidinig ng Panginoon, yung mga tao na talagang desidido. Yun po, o solid yung paniniwala or standing on a solid ground. Ayan po, hihiling ka sa Panginoon without wavering. Ang sabi nga ni James without wavering. Kasi kung nag-wave ka, kung nagpalit-palit ka, is like a wave of the sea. Sabi ni James, going to and fro. Itinataboy lang ng hangin siguro yan. Yung wave of the sea. Kung saan sila itataboy, doon lang eh. Hindi ba? It's like a wave of the sea, but doing nothing. Or accomplishing nothing. Yan mga tao na ganyan, na paiba-iba ang hinihiling o paiba-iba ang gusto. Do not suppose that you receive anything good from the Lord. Ang sabi po ng Biblia, such a person is a double-minded and unstable in all his ways. Ayan po, hindi po ako nagsasabi niyan, Biblia po ang nagsasabi niyan. Ay oo nga naman, ay bakit ay hihiling ka tapos babawiin mo, hindi ba? Hihiling ka tapos babawiin mo. Hindi po maganda, hindi ba? Pero nga ang sinasabi ko, ginagawa lang niya yan para ipakita na may trabaho siya o may ginagawa siya. Mahal po kasi ang bayad eh. Ayan po yan lang po ang maisishare ko sa inyo. Pero actually, ang topic ko ngayon ay dalawa. Dinagdag ko ngayong umaga ay itong si General Torre. Hindi ba sinasabi ko sa inyo noon o yung dalawang vlog ko, ang sinasabi ko doon, si General Torre ay nakakagabit ng salita ng Diyos na hindi nyo alam. Opo. Kaninang umaga, napakinggan ko, ang dami nang nagdi-discuss. Ang sabi ni General Torre, huwag nyo akong kaawaan. Yan po ang sinabi niya. Huwag nyo akong kaawaan. 1 minuto lang ata at saka 20 seconds nag-message siya. Talakayin po natin para maniwala kayo na yung mga salita ni General Torre, hindi nyo pwedeng baluktutin o hindi nyo pwedeng labanan. Ito ang sasabihin ko doon sa sinabi niya ay mayuyupi si Rimulya. Kasi hindi niya masagot yan yung sinabi niya na huwag nyo akong kaawaan. Biblical po yan. Pero malawak po ang ibig sabihin yan at naaangkop sa kasalukuyang panahon. Naaangkop. Ano po ay ito? But Jesus turning to them. Kasi nga, nung pinapasan niya yung cross ng Kalbaryo, pinapasan niya yon, ay umiiyak yung mga tao, yung mga babae, umiiyak po. Nakikita niya at yung iba sumisigaw, wailing crying and wailing. Adi sumisigaw yan, nananaghoy, hindi ba? Kasi nakita nila si Jesus Christ na hinahagupit o pasan-pasan yung krus o duguan, hindi ba? At ipapako na sa krus. Ngayon, umiiyak yung mga daughters of Jerusalem. O yung mga women of Jerusalem. Ngayon, ang sabi niya dito, turning to them, daughters of Jerusalem, ang sabi niya, do not weep for me.
huwag kayong humikbi sa akin, sabi niya. O huwag kayong umiyak sa akin, sabi niya. Oh, but weep for yourselves and for your children. Ayan po, ang sinabi ni Jesus Christ nung nakita niya yung mga daughters of Jerusalem. Remember ito ha, galing sa Jerusalem, dun sa city. Opo, aywan ko kung ano ang layo nung yung Golgotha, yung Mount Golgotha. Aywan ko, pero palabas siguro ng kanya ng Jerusalem. Unaan doon din yan sa loob ng Jerusalem. Hindi ko alam, pero papunta na siya doon sa bundok ng Golgotha. Yung bundok ng mga bungo ang tawag dyan. Ngayon ay simple, lumalakad siya Nilitis siya sa loob ng Jerusalem doon sa mga bulwagan siguro ng Jerusalem yan. Ngayon ay sinintinsyahan siya, ipako siya sa krus. Pero habang binabagtas niya yung daanan, ay simple, ang daming usyusyo doon. Hindi ba? Maraming mga babae na umiiyak. Siguro ay naaawa sa kanya. Remember hindi niya mga kabig ito kasi Jerusalem po ito Ang mga kabig niya, malayo. Naandun sa baryo. Pero umiiyak. Bakit? Ay naaawa nga sa kanya Daughters of Jerusalem, sabi niya, do not weep for me, sabi niya. Huwag kayong tumangis sa akin, sabi niya. Pero tumangis kayo sa inyong sarili, hindi ba? At sa inyong mga anak. Ayan po, hindi ba? Tama ang sinabi ni General Torre. Huwag nyo akong kaawaan. Ang kaawaan nyo, yung mga generation na susunod sa atin. Yun ang kaawaan nyo. Ay kasi si General Torre, mayroong 9 months 9 months na bakasyon uubusin niya yan. Ay isang taon pa ata siya. Ay ilan na lang yung 3 months. Ay kahit na nga na patrolman na lang siya, pwede siyang magbike yan Ay puro Star General ay nagbabike o nagpapatrolya, ay pwede naman pwede po niyang gawin yan. At kung ikaw ay mataas ang pananampalataya mo sa Diyos, walang kaso yan. Kaya nga ang sabi niya, huwag niyo akong kaawaan. Kasi nga after that, ay pensyonado na siya pensyonado siya. Puro Star General. Ay ako nga, kahit na magbike na lang ako basta ilang buwan na lang naman yan hindi ba? Titiisin ko na yan. Hindi ba? Magpatrolya ako. Hindi ba? Patrolman na lang siya, pero ang rank niya ay puro Star General. Ay pagtatawanan tayo ng tao niyan. Pero ay okay na, Hindi na yan ang i-discuss natin. Ang i-discuss natin ay bakit sinabi ni Jesus Christ yun. Mahaba po ito Pero ito yung huli na kinuha ko. At ito rin ang i-discuss ko siguro bukas, Magandang i-discuss ito para maniwala kayo na totoo ang sinasabi ko. Nagagamit ni General Torre ang salita ng Diyos. Ito po ang sinabi ni Jesus Christ. Mahaba po, pero dito na lang muna, For if men, sabi niya, for if men do these things while the tree is green, what will happen when it is dry? Ang sabi po ni Jesus Christ, kung ginagawa nila ito sa akin, kung nangyayari ito, o ito ay ginagawa nila sa akin, ang sabi ni Jesus Christ, ay ano mangyayari kung ang mga halaman natin ay tuyo na, o kulay na yelo, hindi ba? Anong ibig sabihin? Wala nang makain o pamin na. Kung nagagawa nila ito, ang sabi ni Jesus Christ, sa akin, ay ano mangyayari kanya kung ang mga halaman ay natuyo o tuyo na? Ayan po, hindi ba? Yan po ang mensahe ni General Torre. Pero hindi na niya sinabi yan. Ang sinabi niya, huwag niyo akong kahabagan o huwag niyo akong kaawaan na biblical po. Hindi ba?
Ay korupsyon nga ang problema eh. Nag-umpisa nga ako dun sa korupsyon eh, hindi ba? Yan po ang problema. Hindi masolve ang korupsyon kasi nga kung lumalabang ka ay tatanggalin ka, hindi ba? Kay Duterte nga ibibilanggo ka pa eh. Pag lumalabang ka sa korupsyon eh. Ayan po ang society. Yan po ang talagang totoo na buhay natin. Pag lumalabang ka sa korupsyon, bilanggo ka, kakasuhan ka. Hindi ba? Ayan po sige po at hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay may nakuha po tayong wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Inuulit ko po hindi nyo matatalo si General Torre kasi nga ginagamit niya ang salita ng Diyos. At kung ginamit mo ang salita ng Diyos, you cannot contradict. Yan ang totoo dyan. You cannot contradict. Anong ikukontra mo dyan? Hindi ba? Huwag nyo akong kaawaan. Hindi ba? Ay hindi lang niya sinabi na kaawaan nyo ang inyong mga sarili. Pero sinabi niya, ay yung mga flood control project, ang daming kwan dyan. Yun ang sinabi niya. Pero hindi ko na i-discuss, sige po at hanggang dito mo lang po, at kulang ang oras natin. Muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal, at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.